Ngayon ang ating i-recap ay ang pangatlong movie sa Unbreakable Trilogy na pinamagatang Glass, na ipinalabas taong 2019. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa kontrabida na si Kevin, na tinatawag na The Horde. Ginagawa pa rin niya ang pagkidnap ng mga babae, para ipakain sa personalidad na si Beast. Samantala, makikita si David, ang bayani ng kwento, na nasa isang misyon upang mahuli si Horde, at katulong niya ang kanyang anak na si Joseph. Si David ay hindi lamang misyon ang paghuli kay Horde, bagaman sinusubukan din niyang linisin ang buong lungsod, at kaliwa at kanan na ibagsak ang mga kriminal. Gayunpaman, tinutugis si David ng mga pulis, dahil kahit na humahabol siya sa mga kriminal at nagbibigay ng hustisya, ginagawa niya ito na labas sa batas. Si David ay may napakaraming taga-subaybay at tinatawag siya ng kanyang mga tagahanga na Green Guard, tulad ng ilang bayani sa urban legend. Si Joseph ay nangangalap ng impormasyon, at nalaman na maaaring nagtatago si Horde sa isang lumang pabrika sa labas ng bayan, kung saan huling nakita ang mga nawawalang babae. Dahil dito, nagpasya si David na tingnan ang lugar sa susunod na araw. Lumipat ang eksena sa pabrika, kung saan tinutuya ni Hedwig, ang batang personalidad ni Kevin, ang kinidnap na mga babae. Sinabi ni Hedwig sa mga babae na napili sila para sa kanyang personalidad na si Beast, dahil sila ay maruruming babae. Kinabukasan, nagtungo si David sa pabrika upang hanapin ang mga nakidnap na babae, ngunit ito ay naputol dahil sa mga pulis. Nakatagpo ni David si Hedwig, at nagkaroon siya ng pangitain ng mga nakulong na mga babae, dahilan para tumawag siya kay Joseph para sa backup. Habang sinusubukan na iligtas ni David ang mga babae, nagkaroon sila ng labanan ni Beast, ngunit pareho silang naaresto ng pulis at dinala sa isang mental hospital. Si David ay nakakulong sa isang silid na may tubig, na siyang kanyang kahinaan, habang si Horde ay nasa isang silid na may mga kumikislap na ilaw, na nakakagambala naman sa kanyang mga personalidad. Samantala, isang psychiatrist na nagngangalang si Dr. Ellie Staple, ay nagsimulang pag-aralan sina David at Horde. Napag-alaman na ang isa pang preso na si Elijah, o kilala sa tawag na si Mr. Glass, ay nasa pareho ding ospital. Sinikap ni Ellie na makumbinsi si Joseph na ang kanyang ama na si David ay delusional lamang, at hindi isang superhero. Nakipagtalo si Joseph na ang kanyang ama ay isang mabuting tao, ngunit iginiit ni Ellie na si David ay lumabag sa batas. Binalaan niya si David na kung hindi niya tatalikuran ang kanyang pantasya sa pagiging isang superhero, mananatili siya sa ospital magpakailanman. Iminungkahi din ni Ellie na maaaring kumilos lamang si David, upang matugunan ang inakala ni Joseph na siya ay isang superhero, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Samantala, si Casey na isa sa mga biktima ni Horde ay bumisita sa kanya sa ospital. Nang hawakan siya ni Casey, si Kevin na siyang tunay na pagkatao ni Horde, ay saglit na lumitaw. Napanatag ang loob ni Kevin, nang marinig mula kay Casey na ang kanyang mapang-abuso na tiyuhin na si Uncle John, ay nakakulong na sa wakas. Gayunpaman, si Kevin ay mabilis na bumalik sa pagiging si Horde. Napagtanto ni Ellie na si Kevin ay may weak spot para kay Casey kaya hiniling nito ang kanyang tulong, ngunit umalis si Casey nang hindi tumutugon. Nang maglaon, nakipagpulong si Ellie kay Mr. Glass upang magplano ng 3 araw na eksperimento, sa kanyang extraordinary brain power. Noong gabing iyon, nakita ng isang ward boy si Mr. Glass na lumilibot sa kanyang silid, at mabilis niya itong ibinalik sa kanyang kama. Lumabas na kayang kontrolin ni Mr. Glass ang kanyang katawan ng napakahusay, na magagawa niya ang isang fake paralysis, at lihim na sinusubukang hanapin sina David at Horde. Dinala ni Ellie si David, Horde at Mr. Glass sa isang silid, upang hamonin ang kanilang paniniwala sa kanilang mga superhuman abilities. Ipinaliwanag ng doktor na ang kanilang pag-stand sa kanilang mga utak ay nagpakita ng mga abnormalidad, na nagdulot sa kanila upang isipin na mayroon silang mga espesyal na kapangyarihan. Para kay David, sinabi ni Ellie na ang kanyang mga pangitain ay dahil lamang sa matalas niyang pangunawa. Para kay Kevin,
Ibinunyag niya na ang kanyang kakayahan sa pag-akyat sa dingding at pagbaluktot sa mga bakal, ay dahil sa pagsasanay at mahihinang materyales, hindi mga superpower. Nang gabing iyon, pumasok si Mr. Glass sa security room ng ospital, at hinanap ang mga files nina David at Horde. Sa pagtuklas ng isang bagay na nakakagulat, hinarap niya si Horde sa sumunod na araw, at nag-alok ng deal para tulungan siyang makatakas, kung pakakawalan niya si Beast. Gayunpaman, nahuli ni Ellie sa pamamagitan ng pagripaso sa mga CCTV footage, ang panlilinlang ni Mr. Glass tungkol sa kanyang paralysis. Si Mr. Glass ay nagsimulang magmuni-muni, kung paano niya ginamit ang kanyang isip, para kontrolin ang kanyang katawan. Sa isang flashback, naalala ni Mr. Glass ang pagkabali ng lahat ng kanyang mga buto noong bata pa, ngunit bumangon siya na may dinadudurog na espiritu. Dahil sa motibasyon ng mga alaalang ito, pinalakas niya ang kanyang moral. Nang maglaon ng gabing iyon, pinatay ni Mr. Glass ang isang ward boy, at tumakas kasama si Horde na nasa anyo ni Hedwig. Ibinunyag ni Mr. Glass na ang kanyang superpower ay ang kanyang talino, ngunit nang mag-transform si Hedwig bilang si Beast, napagtanto ni Mr. Glass na maaaring may tunay na kapangyarihan si Horde. Nakumbinsi niya si Beast na ipakita ang lakas nito, sa pamamagitan ng isang showdown kay David, sa grand opening ng Osaka Tower. Nagbanta naman si Mr. Glass kay David na pasasabugan niya ang tower, maliban kung pipigilan ito ni David. Samantala, natuklasan ng isang ward boy na patay na ang kanyang kasamahan, at itinaas ang alarma sa basement ng ospital. Nakita niya sina Mr. Glass at Beast at nag-alerto sa security, ngunit pinatay siya ni Beast. Minamanipula ni Mr. Glass ang CCTV footage, at kasama si Beast, tumakas ang dalawa. Samantala, nakiusap sina Joseph, ina ni Elijah, at si Casey kay Ellie nang nalaman nilang nawawala sina David, Mr. Glass at Horde. Sa labas, pinalibutan ng mga pulis si Mr. Glass at Beast, na humantong sa isang matinding labanan. Dumating si David at nasangkot sila ni Beast sa isa pang matinding away. Ibinunyag ni Joseph kay Beast na si Mr. Glass ang naging sanhi ng aksidente sa tren, na ikinamatay ng ama ni Kevin, na humantong sa kanya na magbuo ng maraming personalidad. Dahil sa nalaman, galit na inatake ni Beast si Mr. Glass. Inamin ni Mr. Glass na hindi niya alam na sakay ng tren ang ama ni Kevin, ngunit sinabing ang aksidente ay lumikha ng mga tao na may tunay na kapangyarihan. Habang malapit ng patayin ni Beast si Mr. Glass, muling namagitan si David. Sa muling pagpupunyagi sa kanilang laban, itinapon ni Beast si David sa isang tangke ng tubig, ngunit nakalaya si David kalaunan. Habang nagpapatuloy ang laban, nakiusap si Casey kay Beast, dahilan para bumalik siya sa orihinal na pagkatao ni Kevin. Gayunpaman, si Kevin ay binaril at napatay ng mga pulis sa ganoong anyo. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Ellie kay David na bahagi siya ng isang lihim na grupo, na may tungkulin na puksain ang mga taong may mga superpower. Nilunod ng mga pulis si David sa tubig at pinatay din siya. Sa huli, nakita ni Ellie ang sugatang si Mr. Glass at sinabi sa kanya na ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng mga heroes at villains, kundi sa pagitan ng ordinary at extraordinary na mga tao. Ang lihim na grupo ni Dr. Ellie ay hindi lamang nagtatarget ng mga superhero, kundi ang sino mang may espesyal na kapangyarihan, dahil sa paniniwalang hindi sila dapat kabilang sa mga ordinaryong tao. Sinabi ni Ellie kay Mr. Glass na tama siya, tungkol sa pagkakaroon nila ng mga espesyal na kapangyarihan sa mundo, at pagkatapos iniwan siyang mamatay ng mag-isa. Binura nila ang CCTV footage mula sa ospital, at ang opisyal na kwento ay sina Horde, Mr. Glass at David ay namatay dahil sa pagkalulong sa droga. Sa isang lihim na pagpupulong ng grupo na kinabibilangan ni Ellie, isiniwalat niya na ang tatlo ay may tunay na kapangyarihan at pinatay na niya ang mga ito. Bago umalis ng bayan, bumisita si Ellie sa isang tindahan ng comics, at narinig ang mga bata na pinag-uusapan ng isang superhero,
na laging itinatago ang kanyang tunay na plano hanggang sa huli. Dahil dito, naghinala si Ellie kay Mr. Glass. Nagmamadali siyang bumalik sa ospital para tingnan kung nadilit na ba ang lahat ng CCTV footage, at doon niya nalaman na nautakan silang lahat ni Mr. Glass. Makikita sa footage ang pagpuslit ni Mr. Glass sa CCTV recording room, at kinunan ang lahat ng pangyayari. Sa wakas ay napagtanto ni Ellie ang tunay na misyon ni Mr. Glass, ay hindi tungkol sa pagpunta sa Osaka Tower. Ang kanyang tunay na layunin ay ma-broadcast sa buong mundo ang kanilang mga kapangyarihan, gamit ang mga kamera ng ospital. Ito ay isang suicide mission, ngunit walang pakialam si Mr. Glass, dahil gusto niyang patunayan na ang mga taong may kapangyarihan tulad nila ay umiiral, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, nakatanggap ang ina ni Mr. Glass, Joseph at Casey ng video na nagpapakita ng mga epic na labanan, sa pagitan ng mga may superpower na individual na ito. Ang video ay kumalat tulad ng isang wildfire sa pangkalahatang publiko. Sa pamamagitan ng video na ito, nagpadala si Mr. Glass ng mensahe sa ibang tao, na ang mga superhumans ay talagang umiiral sa mundo. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.